Mga kwentong pambata. Ang pista ng paglukso. Noong unang panahon, sa malawak na lupain ng Rolva, may nagaganap na digmaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Ang isa sa pamumuno ni Haring Julian ng Meridon at ang isa naman sa pamumuno ni Reyna Minerva ng Clong. Tumagal ng ilang araw ang digmaan. Napansin ni Reyna Minerva na natatalo na siya. Binigyan niya ng sumpa ang kaharian ng Meridon. Haring Julian, alam kong nandaya ka na naman para manalo sa digmaang ito. Kaya naman sinusumpa ko ang kaharian mo na sa iyong pag-uwi, magiging hayop ang mga tauhan mo. Isinusumpa kita! Matapos nun, biglang naglaho si Reyna Minerva. Hindi pinansin ni Haring Julian ang sumpa ng Reyna. At bumalik siya sa kaharian kung saan isang piging ang inihanda ng kanyang anak para sa kanya. Nang sumunod na araw, sa gitna ng kanilang pagtitipon, isa-isang nagbago ng anyo bilang mga hayop ang lahat ng kanyang mga ministro. Naku, hindi! Totoo nga ang sumpa niya! Ama! Hindi lang ang mga ministro ang naganyong hayop, pati na ang mga mamamayan sa buong kaharian! Tawagin ninyo ang mga diwata! Ipinatawag nga ng hari ang mga diwata, ngunit hindi nila maalis ang sumpa. Sige, tawagin ang ermitanyo! At dumating nga ang ermitanyo. Ngunit pati siya, hindi makontra ang sumpa ng Reyna. O mahal na hari, patawad, hindi ko maalis ang sumpa. Kung sino ang nagbigay ng sumpa ang siya lamang makapag-aalis din nito. Patawad po, kamahalan. Lubos na nalungkot ang hari at ang prinsesa. Nang biglang, may naisip na ideya si Prinsesa Arya. Ama! Natatandaan mo ba si Hikatyo? Ang magaling yung tagapayo? Oo naman, anak. Ay, naging aso na siya. Ngayon ko pa naman kailangan ng tulong niya para malutas ang krisis na to. Posible pa rin po yun. Anong ibig mong sabihin? Totoong nag-anyong hayop ang buong kaharian dahil sa sumpa. Ngunit hindi nito tinanggal ang kakayahan nila bilang mga tao. Alam kong kaya pa rin naman nilang makapagsalita. Kahit yung iba sa kanila. Natuwa ang hari sa sinabi ng anak. Magaling! Bakit hindi ko agad naisip yun? Tawagin niyo si Hikatyo, ngayon din! Ipinatawag nga ni Prinsesa si Hikatyo at dumating naman siya agad-agad. Oh, Hikatyo! Kumusta ka na? Ito po, isa na akong aso. Ano ba sa tingin nyo? Paumanhin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Mabuti pa, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Mas mahina, mahal na hari. Sabihin mo, Hikatyo, paano ba natin maiaalis ang sumpang ito? Gaya na sinabi ng ermitanyo, sa tao lang na nagbigay ng sumpa makakapagalis nito. Sa tingin ko, isa lang talaga ang solusyon. Whoop! Sige, nakikinig ako. Kailangan natin makipagkasundo kay Reyna Minerva. Sige, handa ako, pero kilala mo siya. Hindi siya makikipagkasundo sa atin. Kung ganon, bigay mo ang gusto niya. Whoop! Sa puntong yon, wala nang nagawa ang hari kundi ang manahimik na lang. Ano po ba ang gusto niya, Ama? Mahal ng prinsesa, gusto niya lang ang mahiwagang espada. Ang mahiwagang espada? Ito ang espada mula pa sa ating mga ninuno. Ipinasa ito sa bawat salilahin ng ating angkan. Dahil sa kapangyarihan ito, di tatablan ng gutom, lamig at matinding init ang ating mga sundalo. Kaya malaki ang tsansa natin na manalo sa mga digmaan. Ang iyong lolo ang nagbigay sa akin ito at balang araw, ipapasa ko ito sa iyong magiging asawa. Pero, ngayon mukhang hindi na ito posible. Ipadala ang mga diwata sa Clong at imbitahan si Minerva sa ating taunang pista ng paglukso. Sabihin ninyo, sa pagtatapos ng pista, ibibigay ko ang mahiwagang espada. Nagtungo nga ang mga diwata kay Reyna Minerva at hinatid ang imbitasyon ng hari. Napangiti siya. Dumating na ang araw sa wakas. Tinatanggap ko ang imbitasyon. Sabihin niyo kay Haring Julian na darating ako sa pista ng paglukso at kukunin ko ang misteryosong espada. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng taunang pista ng paglukso. Nasasabik na ang lahat. Pinasimulan na ng hari at prinsesa ang pagbubukas ng paligsahan. Naroon din si Reyna Minerva, kasali sa paligsahan ang palaka, ang koneho at ang tipaklong. Sila ang pinakamagagaling na tumalon sa buong kaharian ng Meridon. Mahal na hari, magsisimula na po tayo. Simulan na! Magandang tanghali, Meridon. Magsisimula na ang taunang pista ng paglukso. Umpisahan na ang paligsahan.
Ang unang sasalang, ang palaka. Magandang araw, mahal na hari, Prinsesa Arya, Reyna Minerva ng Klong at sa buong kaharian ng Meridon. Ako ang palaka mula sa lambak ng Hilaga. Ikinalulugod ko po ang maging parte ng taunang pista ng paglukso. Napabilib ang hari sa ipinakitang kagandahang ugali ng palaka. Napakaginoo ng palakang ito. Ano kaya hitsura niya kung naging tao ulit siya? Siguro kapag maayos na ang lahat at wala na ang sumpa, pwede ko kayong ipakasal. Eto na naman tayo, Ama. Lumukso na ang palaka sa entablado at pumwesto na ito. Sabik na nag-aabang ang mga manonood. Huminga na siya ng malalim. Handang-handa na sana siyang tumalon nang biglang may dumating na langaw. Nawala ito sa konsentrasyon at hinabol ang langaw. Ano ba yan? Hay! Sana pala! Pinasali ko ang anak ko sa paligsahan! Siguro mananalo pa ang anak ko! Ref! Hey, nakakadismaya naman. Pero ayos lang yan dahil pinakikilala ko ang kuneho. Galing mo! Magandang araw, mahal na hari. Ako po ang kuneho mula sa Burol, sa kanluran ng ilog ng Silina. Magalang at matikas rin ang kuneho na ikinatuwa naman ng hari. Hindi ako interesado. Bumuelo ang kuneho at saka tumalo ng mataas at bumagsak sa harapan ng hari. Napabilib niya ang hari. Magaling, kuneho! Magaling! Napamangha na rin si Reyna Minerva sa ipinapakitang gilas ng kuneho. Dahil doon, napangiti at napapalakpak rin siya. Siyempre, ang panguli, narito na ang tipaklong. Tahimik lang ang tipaklong, ni hindi siya nagsasalita. At hindi rin niya binate ang hari. Base sa kanyang amoy, mula siya sa maganda at maayos na pamilya at may matapang siyang pagkatao. Mainam! Kung ganon, wala na akong masasabi pa. Simulan na ang pagsubok! Pumwesto na ang tipaklong agad-agad at naghanda na siyang tumalon. Ngunit napahinto siya nang may bigla siyang naramdaman mula sa kanyang likuran. Isang bagay ang papalapit. Nababatid niya na isa itong pana patungo kay Reyna Minerva. Dali-daling tumalo ng tipaklong at sinipa ng malakas ang palaso na naging dahilan ng pagliko nito. Dahil dito, hindi tumama ang pana sa Reyna, kundi sa isang puno. Nagulat si Reyna Minerva, pati na rin si Haring Julian. Pagkatapos, isang agilang may dalang palaso ang biglang sumulpot at nagsimulang sinigawan ang tipaklong. Hoy, ikaw! Bakit may iniligtas ang masamang reyna na sumira sa buhay namin? Mahalagang bisita siya ng hari at nasa ilalim siya ng proteksyon ng hari habang narito siya. Alam mo, ilalagay mo sa alanganin ng reputasyon ng ating hari. Dahil sa narinig, lubhang natuwa si Reyna Minerva sa kanya. Maraming salamat, Tipaklong. At sa'yo, Reyna Minerva, humihingi ako ng tawad. Patawarin mo ang agila. Nadala lamang siya ng kanyang galit. Wala akong pakialam sa agila. Hindi ako kayang gasgasan ng pana niya. Kahit natamaan ako nito, alam mo yan. Nasaksihan mo yan noong digmaan. Pero hindi ko inaasahang mapapahanga ako ng tipaklong ito. Pagkasabi nun, itinuro ng Reyna ang tipaklong. At bigla na lang itong naging isang matipunong sundalo. Ang matapang na sundalong si Ragnar. Napangiti si Prinsesa Arya nang makita si Ragnar. Ang totoo, noon pa man siya may lihim na pagtingin sa sundalo. Ragnar! Salamat! Isinantabi mo muna ang kompetisyon at inilagay mo ang iyong sarili sa kapahamakan. Mailigtas lang ako at ang reputasyon ng hari. Humiling ka at tutuparin ko kahit ano. Maraming salamat, Reyna ng Klong. Nais ko po sana na maibalik sa dating anyo ang mga tao sa Meridon. Hinihiling ko po na alisin niyo na ang sumpa. Nagulat si Reyna Minerva sa kahilingan ni Ragnar. Sigurado ka ba sa hinihiling mo? Pwede kong ibigay ang lahat ng kayamanan sa mundo. Sigurado po ako. Hindi ko po kailangan ng kahit anong kayamanan. Natuwa ang Reyna kay Ragnar. Hindi pa siya nakakakita ng isang sundalo na napakalakas at iisipin ng kapakanan ng kaharian. Kinausap ni Reyna Minerva ang hari. Tapusin na natin itong away sa pagitan natin. Una, hinihiling ko sanang ampunin si Ragnar bilang anak ko. At tagapagmana ng aking trono. Nagulat ang lahat, pati si Ragnar. Ragnar, pumapayag ka ba?
Hindi ko pa po nararanasan ang mahalin ng isang ina dahil namatay ang aking ina sa aking pagkasilang. Kung ipahihintulot ng inyong kamahalan, opo, pumapayag po ako. Simula ngayon, Ragnar, ikaw na ang anak at tagapagmana ng trono ni Reyna Minerva. Napakapamahal na ako sa'yo! Idinaas ni Haring Julian ang kanyang kamay at nanahimik nga ang lahat. At ano ang pangalawa mong kahilingan? Hinihiling ko naman na makasal ang anak ko sa iyong anak. Kaagad. Hindi ko alam kung papayag ang aking anak sa... Ama, pumapayag po ako. Napangiti si Ragnar dahil gusto niya rin ang prinsesa. Di ko alam na magiging ganun lang kadali yun. Sige, Minerva, makukuha mo rin yon. May iba ka pa bang kahilingan? Napangiti na lang si Reyna Minerva. Ay, yun lang muna sa ngayon. Matapos nun, ikinumpas niya ang kanyang kamay sa ere at isang mahiwagang usok ang bumalot sa lahat. Isa-isa namang bumalik sa pagiging tao ang lahat sa kaharian. Ha! Sa wakas! Naku, mabuti naman! Tao na ulit ako! Hayos! Naging napakasaya ng kaharian ng Meridon. Ikinasal na rin si Ragnar at si Prinsesa Arya. Noong araw ding yun, inihayag na nga ni Hicatio sa lahat ang nanalo sa taunang pista ng paglukso. Mula sa pagiging sundalo na naging tipaklong at sa pagiging tipaklong na naging tagapagmana ng trono ng klong, mas mataas ang talon ni Ragnar. At dahil doon, siya ang nanalo! At sa huli, natapos na din ang alitan sa pagitan ng dalawang kaharian. At namuhay silang masaya magpakailanman.